Dalangin na maramdaman po natin ang pagyakap ng Panginoon, ang kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Sabi nga na ang Pasko ay sumapit dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sinilang si Jesus Christ. Kaya tayo po ay naniniwala ng mensahe po ng Pasko. Ang pagsilang ni Jesus Christ ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay naniniwala na mahal tayo ng Diyos. Amen. At dahil mahal tayo ng Diyos, sabi natin kanina, tayo po ay magmamahal sa Diyos. Tayo ay sasamba sa Diyos bilang pagtanggap at pagtangkilik, paniniwala na tunay na siya ang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo na walang kondisyon. Unconditional love. Amen. Hindi kaya natin kung tayo magmahal, mayroon tayong mga pamantayan. Ang gusto ko ay mayaman, gusto ko gwapo, maganda, ganon. Pero sa Panginoon, minahal niya tayo walang kondisyon. Kung tayo man ay kung ano man tayo, ano man ang ating buhay, Jesus loved us. Minahal niya tayo. At yan po ang ating pong pag-usapan sa umaga po ito. Kung ang kapanganakan ni Jesus Christ na isang dahilan kung bakit tayo ay nagdiriwang ng Pasko sa nakaraang linggo ay dahil sa ito ay kapahayagan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating pong buhay. Well, patuloy po natin tignan kung gaano ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pagmamahal, pag-ibig sa bawat isa sa atin. Nasubukan natin ang Biblia sa aklat ng Efeso chapter 5. Basahin po natin sa verse 22 hanggang sa verse 29. Para po ating pag-usapan ang mga katotohanan, mga hiwaga tungkol sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Dito po sa Efeso chapter 5, magmula po sa verse 22 hanggang 29, na ganito po ang sinasabi. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Verse 23, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Verse 24, kung paano nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon naman ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Ephesians chapter 5 verse 25, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas ng tubig at sa salita. Ginawa niya ito upang ang iglesia ay may harap niya sa kanyang sarili na sa kagandahan nito. Walang anumang dumi at kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaki nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. In verse 29, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Salip, ito ay kanyang pinakain at inaalagaan tulad ng ginawa ni Kristo. Kung baktawan po natin yung verse 31, sa verse 32, ang sabi niya, mayroon ditong malalim na hiwaga. Ang sinasabi ko, as hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia.
At kung tutuloy po niyong basahin, subalit ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Nais ko po na pag-usapan po natin ang pagmamahal ni Kristo sa bawat isa sa atin. Na ito pong ating text na ating pong binasa ay figurative speech. May analogy po ito sa buhay ng mag-asawa kung paano pong pinayuhan ni Pablo ang lalaki na mahalin ang kanyang asawa at ang babae kung paano pinayuhan ni Pablo na magpasakop sa asawang lalaki. Ito rin po ay kumakatawan sa buhay natin bilang nobya ni Jesus, bilang asawa ni Jesus. At si Jesus ang lalaki na siyang nobyo o asawang lalaki. So ito po ay figurative words na tinatawag na hindi lang literal na asawang lalaki, hindi lang literal na asawang babae, kundi tumutukoy din po ito sa relasyon at kaugnayan ng Panginoong Hesus sa atin bilang mananampalataya. Kaya sabi po niya dyan sa binasa natin kanina, sa verse 32, maliwanag dyan na sinasabi sa verse 32 na mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa kanyang iglesia o kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Pansamantalang yumuko po tayo at tayo po ay manalangin. Muli, Panginoon, kinikilala po namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin bilang mananampalataya. Tulungan mo kami na mabuhay na mayroong pagtanggap, mayroong pananampalataya, mayroong paniniwala na tunay na ikaw ang nagmahal sa amin. Naniniwala kami na ang pag-ibig mo sa amin ay walang kondisyon, walang kapantay, walang katapat. Pag-ibig mo'y tunay at wagas kailanman. Dalangin namin na nawa ito ay tunay na may sa isip namin at may sa puso, may sa buhay, na ikaw ay nagmamahal sa amin. Tulungan mo kami na mabuhay kami sa iyong pag-ibig. Pag-ibig na inialay mo sa amin at pinatunayan mo ito sa krus ng Kalbaryo. Na dapat namin makita na anumang kalagayan, anumang sitwasyon, ay hindi kami tatalikod, ni hindi kami hihiwalay sa iyong dakilang pagmamahal, sa iyong dakilang pag-ibig. Nawala sanang makapaghihiwalay sa amin sa iyong dakilang pag-ibig. Anumang sitwasyon, anumang kalagayan, manatili kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, muli ang pag-ibig mo'y tunay na maramdaman namin ang iyong pagyakap, ang iyong pagkalinga, ang patuloy na mapuspos kami ng kagalakan at kasiyahan na taong minamahal mo at pinupuspos ng kagalakan at kapayapaan. Lord, bless mo, Diyos, ang aming pag-uusapan. Bless mo ang bawat isa sa amin na tunay nga na maunawaan namin. Minahal mo kami ng sobra. Minahal mo kami ng gayon na lang. Walang kapantay. Lord, muli sa araw na ito, tinatangkilik namin ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Mangyari nawa na magpasakop kami sa iyong pagmamahal. Inaangkin namin ito sa pangalan ng Jesus. Amen. So dito po mga magulat, mga kapatid, sabi kanina na pag-usapan po natin ang malalim na hiwaga.
ang hiwaga na sinasabi po dito ay ang kaugnayan ng ating Paiso Kristo sa Iglesia na binabanggit kanina dito sa verse 32. Ang hiwaga po ay yung pong kaugnayan ni Jesus sa Iglesia. Sino yung Iglesia? Ito po ay Church ni Jesus. Ito po ay kalipunan ng mga mananampalataya. Kapag sinasabing Iglesia ni Jesus Christ, ito ay mga taong mananampalataya sa Kanya. So kung tayo po ay nananampalataya kay Jesus, kasama tayo sa Iglesia ni Jesus. Kasama tayo sa Church ni Jesus. O nobya ni Jesus. Kasama tayo sa asawa ni Jesus. So dito po, makikita po natin, mula po sa verse 32 hanggang 33, ito po'y payo ni Apostol Pablo sa pagmamahal at pagpapasakop sa pag-aasawang pisikal ng isang babae at isang lalaki na natural lamang o literal na pag-aasawa ng isang lalaki at isang babae. Pinapayuhan ni Apostol Pablo ang mga Kristiyano tungkol po sa pagmamahal at pagpapasakop ng mag-asawang Kristiyano, isang lalaki at isang babae. At kung makikita po natin sa verse 25, sinasabi ng Apostol Pablo na mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. At binanggit din sa verse 28, ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So dito po makikita po natin yung pong payo ni Apostol Pablo sa mga kalalakihan na Kristiyano. Na ginagamit din po ito sa mga kasalan. Ipinapayo din ng mga pastor ang payo ni Apostol Pablo pag may kinakasal. Na sinasabi, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. So dito po, makikita po natin na normal lang ito na payo ni Apostol Pablo. Pero kung titignan po natin ang kahulugan po nito sa Panginoon, dahil ito po ay analogy, may pagka-analogy po ito, tumutukoy din po kay Jesus. Na yung pong lalaki ay kumakatawan kay Jesus at yung pong babae ay kumakatawan sa mga mananampalataya. Na kung ang lalaki ay nagmamahal sa kanyang asawang babae, si Jesus din po ay nagmamahal sa kanyang iglesia o sa mga mananampalataya. Yan po ay hiwaga na nararapat po natin makita na kung ang lalaking nagmamahal sa kanyang sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili, ganun din si Jesus. Siya ay nagmamahal sa kanyang iglesia tulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sarili. Well, kung titignan po natin, ang isang halimbawa po dito sa payong ito ni Apostol Pablo, makikita po natin dito na tulad po ng pagmamahal ng lalaking asawa sa pagmamahal niya sa kanyang sarili, ay ganun din po ang Panginoon. Inulit ko na po ito. At tungkol naman sa pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang mister, ganun din po tayo bilang minamahal ng Diyos, bilang Kristiyano o bilang mananampalataya, ay nararapat din po na magpasakop tayo
sa Panginoon. Amen. Na normal na magpasakop ang asawang babae sa asawang lalaki na nagmamahal sa kanya. At tayo bilang Kristiyano, bilang tugon sa pagmamahal ni Kristo sa atin, nararapat din na tayo ay magpasakop. Amen. Sa Ilocano, agpaituray tayo kinapo Diyos, magpasakop tayo sa Panginoon bilang siya ang nagmamahal sa atin. Aliwanag po. So dito po sa verse 22, yung pong mababasa po natin dyan, yung tungkol sa pagpapasakop ng asawang babae. Ang sabi niya sa verse 22, mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. At maliwanag po dyan yung church, tayo, yung babae na tinutukoy dyan na narapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki, ay tayo po yun, mga mananampalataya, na bilang tayo po ay minahal ng Diyos at inibig na walang kondisyon, nararapat din po tayo magpasakop sa Kanya bilang asawa o bilang nobya ni Jesus Christ. Hello mga magulat, mga kapatid, nauntindihan po natin. Tayo po ay itinuturing na asawa ni Jesus Christ. Hindi po literal na asawa, kundi dahil tayo po ay mayroong kaugnayan kay Jesus Christ. Ang mag-asawa ay nabubuklod sa magitan ng relasyon, sa magitan ng ugnayan. Ganon din po tayo tinatawag na nobya o asawa ni Jesus Christ dahil sa ating kaugnayan sa Kanya. Siya po ang nagmahal sa atin. Tinanggap natin ang kanyang pagmamahal, nagkaroon po tayo ng kaugnayan sa kanya. Siya po yung lalaking nagmamahal sa atin, tayo naman po ang babaeng kanyang minahal at nararapat na magpasakop sa kanya. Ang tawag sa atin, nobya o asawa ni Jesus Christ. So kung makikita po natin sa payong ito ni Apostol Pablo tungkol sa pagmamahal at pagpapasakop sa pag-aasawang pisikal ng lalaki at babae, makikita rin po natin dito ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia na ang kaugnayan ito ang siyang dahilan na tayo tinatawag na nobya, asawa, babae, o nobyang dalaga ni Jesus Christ. So inulit ko po, ang iglesia po ay kumakatawan sa bride o ang babaeng asawa o nobya na dararapat magpasakop sa asawang lalaki na walang iba kundi si Jesus Christ. At sabi kanina, bilang tayo ang nobya o asawa na Jesus Christ, dapat tayo magpasakop sa Kanya bilang siyang ating Panginoon, bilang siyang ating tagapagligtas, bilang siyang ating Diyos, bilang siyang ating Hari. So, clear po sa atin ang mga ganitong pangungusap. Kung titignan po natin, bilang tayo po ay church, asawa ni Kristo o nobya ni Kristo, paulit-ulit kong sinasabi, nararapat na tayo magpasakop sa Panginoon tulad ng asawang babae na pinapayuhan ni Apostol Pablo na magpasakop sa kanilang sariling asawa. Huwag sa hindi sarili, yung sariling asawa. Amen. At dito po makikita po natin ang sarili po nating Panginoon na dapat doon tayo magpasakop ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang personal nating tagapagligtas, personal nating Panginoon, personal nating Diyos,
personal nating hari na sa Kanya tayo dapat magpasako. Dito po, inuulit ko po, ang iglesia ay kumakatawan sa bride, kumakatawan sa iglesia, kumakatawan sa mga mananampalataya. Ang husband ay walang iba kundi si Jesus Christ, ang lalaking asawa ng babaeng minamahal. Dito sa verse 25, kung babasahin natin ang Ephesians chapter 5 verse 25, inulit ko pong basahin, ulitin po natin basahin. Sabi niya, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Payo ni Apostol Pablo sa mga kalalakihan na mahalin ang kanilang asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inandog niya ang kanyang sarili. Anong sabi niya? Inandog niya ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa iglesia. Inandog ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa mga mananampalataya. Na kung titignan po natin, mga kapatid, dito makikita po natin yung si Jesus, ang lalaking nagmamahal sa iglesia. At paano po masasabi na si asawa niya yung iglesia? Dahil sila po ay may relasyon, may kaugnayan kay Jesus. Sa 2 Corinthians, na ito nasundan po niyo ako, chapter 11, verse 2, ito ang sinasabi ng 2 Corinthians, chapter 11, verse 2. 2 Corinthians, chapter 11, verse 2. Tama ba? Sino po nakakita? 2 Corinthians, chapter 11, verse 2. Ganito po ang nagsabi, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki na walang iba kundi si Kristo. Ito po ang pahayag ni Apostol Pablo. Siya po ay labis na nag-aalala na parang katulad ng pag-aalala ng Panginoong Hesus na ang mga mananampalataya sa Korinto ay isang katulad nila isang dalagang ipinagkasundo, ipinakipagtipan ni Apostol Pablo sa Diyos. Walang iba kundi si Jesus Christ. So maliwanag na makikita po natin sa banal na kasulatan na ipinagkasundo ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya kay Jesus Christ bilang mapapangasawang dalaga o kaya'y asawang babae. Sa kustumbre po ng Israel, hindi pa po nagaganap ang kasalan kagaya sa atin. Sa kanilang po, basta't nagkaroon na po ng agreement. Ayun pong kasunduan na ang dalaga at binata ay nagkaroon na po ng agreement o kasunduan, sila po ay matatawag na mag-asawa na. Bagamat hindi pa po nangyayari yung selebrasyon ng kasal. Kagaya po ng nangyari po sa atin dito, kagaya po yung sinamaan ko po sa munisipyo, sabi, punta tayo sa munisipyo, anong gagawin natin? Kayo po ay titistigo. Bakit? Anong titistiguan ko? Kami lalagda. Anong lalagdaan ninyo? Marriage contract.
So pumayag ako, sumama ko, lumagda ako bilang ninong. Wala pa pong kasal doon, pero sila po ay lumagda na ng kontrata, ng marriage contract, na ipagkatipan na, yung may ipagkasundo na yung babae sa lalaki at may tutulong na silang mag-asawa dahil sa marriage contract na inagdaan. Ganon din po si Apostol Pablo. Sinasabi niya tayo dalaga na ipagkatipan na sa Panginoon, nagkaroon na po ng kontrata na tayo po ay nararapat lang sa Panginoong Hesus lang magmamahal, sa Panginoong Hesus lang iibig, sa Panginoong Hesus lang magpapasakop at wala nang ibang Hesus na darating pa sa ating buhay dahil may pagkasundo na tayo bilang nobya o asawa ni Jesus Christ. Amen? Maliwanag po yung nais ko pong makita na bago magkaroon po ng selebrasyon ay doon na po tayo sa heaven. Magkakaroon na po ng piging, magkakaroon na po ng kasalan. Pero ngayon pa lamang dahil sa ating relasyon kay Kristo, na ipagtipan na tayo sa Panginoon, tayo na yung bride ni Jesus Christ, tayo na yung kanyang asawa o nobya. Amen? Na kung titignan po natin, gayon na lang ang pagmamahal ni Jesus Christ sa atin. Gayon na lamang ang kanyang pagsinta sa atin bilang nobya, bilang asawa. Dahil kung titignan mo ang salitang asawa, malalim ang salitang ito. Malalim yung pagmamahal dyan, yung kaugnayan dyan. Amen? Kung titignan po natin, kung itinuturing ni Jesus Christ na tayong nobya o asawang babae bilang mananampalataya sa Kanya at dahil sa ating kaugnayan sa Kanya, ipinagkatipan na tayo. So dito makikita po natin na totoo nga po, mahal na mahal tayo ni Jesus. Tingnan po natin, kapag sinabing asawa, anong ma-analyze nyo? Namamagitan ang pagmamahal, namamagitan ang pag-ibig. Amen? Ganon po si Jesus. Tinawag kang nobya o nobyo, malalim yung ugat niyang pag-ibig niya sa atin at pagmamahal niya sa atin. Na kung saan, ganon na lang ka-espesyal ang pagmamahal ni Jesus sa mga mananampalataya. Special ka. Amen? Special tayo. Ganun na lang yung ka-special natin. Minahal tayo ni Kristo bilang kanyang nobya, bilang kanyang asawa. Amen? Special yung pagmamahal na ibinibigay ni Jesus para sa atin. Special yung pagmamahal niya sa atin. Hello, mga magulang at mga kapatid na nawa maintindihan nyo na yung pag-ibig ng Diyos sa atin, very special para sa iyo at para sa atin. Amen? Amen. Okay, kung titignan po natin, dito po makikita po natin na sobrang mahal niya tayo bilang mananampalataya. Kaya huwag mong sabihin, walang nagmamahal sa akin, Pasko na naman, wala pa akong biyanan. Mahal na mahal tayo ni Jesus. Amen. 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 Sobrang pagmamahal ni Jesus sa atin. Siya ang nobyo na tapat. Kailanman. Sobra po yung magmamahal niya. Ang tingin po niya sa atin, tayo yung the apple of the eye ng Lord. Parang mansanas ka sa tingin ng Diyos. Apple, amen? Apple the eye of God. Hello? Naintindihan ko yung sinasabi ko? Ganun po yung tingin ng Diyos sa atin. Very special. At sa oras pong ito, nais ko po na maging ako po. Lagi nating tandaan sa panahon ng mga pagsubok at problema, huwag natin kalilimutan, very special yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen.
Huwag natin kalilimutan na tayo yung apple of the eye ng Diyos. Lagi yung paningin niya na tayo yung apple sa mata ng Diyos. Talaga namang sobra yung pagmamahal niya sa atin. Kung ikukumpara po natin sa isang lalaki na nagmamahal sa kanyang nobya, siya yung lalaking patay na patay sa pagmamahal niya sa kanyang nobya. Ganon katindi, ano? Ano yung patay na patay? Gigil na gigil, kilig na kilig. Hello mga magulang at mga kapatid, ganyan po yung kung ilarawan po natin yung pagmamahal ni Jesus sa atin bilang nobya. Na wag tayong, hindi ako mahal ng Diyos. Bakit ngayong Pasko tuyo lang ang ulam ko? Mahal tayo ng Diyos. Amen. Sa katotohanan, hindi naman tayo ng ulam ng tuyo nung Pasko. Amen. Ayun, yung ulam natin, hindi lang, wala ko nakitang tuyo, bangus, ano ba yung ulam natin? Di ba? Kaya, huwag tayong malunli. Amen. Kahit wala pang biyanan, mahal tayo ng Diyos. Amen. Hallelujah! Mahal tayo ng Diyos! Glory to God. At dito po makikita po natin sa ating binabasa, talaga naman na kung ikukumpara po natin kanina, yung sinasabi ko po na sobra po yung pagmamahal ni Jesus sa atin. Pero hindi po sobrang ginamit. Gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sa lalaki naman, kung sa ating mga lalaki, patay na patay, no? Sa pagmamahal niya sa kanyang nobya. Ganon po kung sa mga natural na lalaki. At kung titingin po natin, mahal na mahal ni Jesus ang mga mananampalataya. Tandaan po natin. Bakit masasabi kong mahal na mahal na tayo? Itinuring kang nobya, itinuring kang asawa ni Jesus. Dahil po sa ating kaugnayan sa Kanya, dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya very special ka sa Panginoon. Amen? Pero wag naman na sana natin abusuhin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Bagkus magpasakot tayo sa Kanya bilang siya ang nobyo na nagmamahal sa atin bilang nobya. Amen? Kaya mahaba man ang panahon na hindi pa siya bumabalik, pero tandaan po natin, babalik siya. Salita niya ang ating sandigan. Salita niya ang ating pinangahawakan. Babalik si Jesus. Amen? Para tayo dalhin sa kanyang kinaroroonan. Doon magaganap ang kasalan. Selebrasyon ng kasal. Anong kasal yan? Pag personal na, literal na pagtatagpo ng mga mananampalatayang nobya ni Jesus. At doon makakasama natin siya ng mukhaan personally at makakasama sa kanyang kaharian. Makakasama natin sa langit, makakasama rin natin siya sa 1,000 years na paghahari niya dito sa lupa hanggang eternal na makakasama natin. Kayong pag-ibig ng Diyos, ganoon na lang. Amen? Dahil inaasahan niya yung nobyan niya na pakakasalan niya ito doon sa heaven. At pag pinakasalan niya yan, isasama niya tayo sa kanyang kaharian. Amen? Hello, mga magulang na kapatid. Matapos ang tipan, matapos tayong ipagkasundo ni Apostol Pablo, nagkaroon po ng tipan. Agreement. Ano yung agreement na yon? Yung tipan, ang bagong tipan na pinagtitibay ng kanyang dugo
na ang sabi sa John chapter 3 verse 16 na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So ang tipan na sinasabi ko po dito, nagkaroon po ng agreement na siya po yung magmamahal sa atin, siya po yung magbabayad sa ating mga utang, siya po yung tutubos sa atin, at ito po binayaran niya. Ganyan po ang Israel. Pag mayroon pong binata na ikakasal, bago magkaroon ng kasal, magkakaroon muna po ng agreement. Brutal na tinatawag. Yung agreement, kasunduan na yon, nakasulat po doon yung halaga na babayaran ng nobyong Hudyo, at kung papayag yung magulang ng babae at ng babae na kanyang pagbibigyan ng agreement na yon, ng legal na papel na yon, at lalagda. So kung lumagda po, umaayon na po yung pamilya ng babae, babayaran ng binata o ng magulang ng binata ang magulang ng dalagang babae. At yun po ay lalagdaan nila po ng kontratang yon. Na doon pa lamang po masasabi na sila'y mag-asawa na sa kontrata, pero wala pang kasal na yung pong bigay na sinasabi natin. Nangyari na po yun kay Jesus Christ. Kontrata, ipinagkatipan na po tayo, binayaran na ni Kristo ang ating buhay. Amen? Tinubos niya na tayo sa magitan ng kanyang sariling buhay. Ephesians chapter 5 verse 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So inandog na niya ang kanyang buhay para sa atin. Nagbayad na si Jesus para sa atin. Nagbayad siya para sa ating katubusan. Nagbayad siya para sa ating kapatawaran. Nagbayad na siya para tayo mapawalang sala. At matapos po ang bayaran, yan na po. Siya po ay nangako na pupunta sa Ama upang ipaghanda tayo ng matitilhan. Ganun po ang kultura ng mga Israel. Na matapos ang kontrata sa kanyang minamahal na asawa, kagaya nangyari kay Jose at ni Maria, na habang inantay ni Jose ang kasal nila ni Maria, natuklasan ni Jose na si Maria ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nais niyang hiwalayan si Maria. Nais niyang i-divorce dahil sa kontrata na sila'y mag-asawa na bagamat hindi pa po sila kinakasal. Umuwi si Jose sa bahay ng kanyang ama, umuwi rin si Maria sa bahay ng kanyang ina para maghanda sa kasal na darating. Pero nangyari, nabuntis si Maria sa magitan ng banal na Espiritu Santo. Ngunit nung inisip ni Jose na hiwalayan si Maria, ang anghel Gabriel ay pumunta kay Jose at sinabihan na huwag kang matakot, Jose. Huwag mong hiwalayan si Maria. Huwag kang matakot na pakasalan sapagkat ang dinadala niya ay mula sa banal na Espiritu Santo. So sa atin bilang Kristiyano, nais ko po na ipagkatipan na tayo, na ipagkasundo na tayo ni Pablo sa isang lalaki na walang iba kundi si Jesus Christ. Na siyang totoong nagbayad na ng kontrata ang bagong tipan. At mapag-aaralan po natin sa sunod na linggo po yan. Nais ko makita po natin dito
Ang pag-ibig ni Jesus sa atin ay walang higit. Amen. Ang pag-ibig ni Jesus na inialay sa atin ay higit pa sa ating inaasahan dahil mismong buhay niya ay kanyang inialay. Amen? Kung titignan po natin, ang pagmamahal ni Jesus Christ ay handang isuko ang kanyang pride para suyuin tayo. Niwala ba kayo? Handa niyang isuko ang kanyang pagka-Diyos at magkatawan tao para sa atin na kanyang minamahal. Naniwala ba kayo doon, mga mawal kong kapatid? Na parang yung asawang lalaki, handa niyang ibaba yung kanyang pride para suyuin ang kanyang asawa, babae, para sila ay magkasundo. Amen. Ayan po ang isa sa naputunan ko sa Panginoon na ako lalaki, ako masunod. Pero dito ako talaga lumuhod sa Panginoon. Si Jesus, isinuko niya ang kanyang pagiging Diyos. Sinurrender niya ang kanyang pagiging Diyos. Nagkatawan tao siya. Handang mamatay para sa kanyang minamahal. Amen? Ibinaba ang kanyang pride bilang Diyos. Nagpakababa hanggang sa tao kagaya natin. Suyuin lang tayong manalig at manampalataya sa Kanya bilang tayong Kanyang minamahal. Amen. 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 At sa atin bilang tao, mga tatay na kagaya ko, hindi rin pala masasabing katangahan yung lalaki na isuko ang kanyang pride para suyuin ang kanyang minamahal, kahit ang kanyang minamahal ay siya na yung mali, yung lalaki pa rin ang magsusuri. Hello? Yung lalaki ang mauuna na magsasabi, sorry darling, sorry, kahit alam naman niya na mali yung darling niya, pero darling, sorry, para lang magkasundo. Amen? Ganyan si Jesus. Siya yung nagpakumbaba. Amen? Siya na yung lumuhod hanggang sa cross ng Kalbaryo para lamang sa iyo at sa atin dahil sa pagmamahal niya sa atin. Amen? Ganyan kadakila ang pagmamahal ng Diyos. Pero pride, ibinaban niya yung kanyang pagiging Diyos. Hanggang nagkatawan tao na siya, ipinako pa sa krus. Masakit yun. Lahat ng pagmamalaki, inalis niya, pagiging karapatan niya bilang Diyos, inalis niya. Masuyo lamang ang kanyang minamahal. Mapanumbalik lamang ang kanyang iniibig. Na ito po ang tinatamasa natin ngayon. Na bagamat ang Israel ay nakalaan sa kanila ang pag-ibig ng Diyos bilang sila ang bayang hinirang, bilang sila ang nation na minamahal ng Diyos. Pero nireject na ito at sa atin bumaling ang pag-ibig ng Diyos. Para man tayong mga hintil ay maging Kristiyanong hintil at mapabilang sa nobya ni Jesus Christ. Amen. Mapabilang tayo sa minamahal ng Diyos. Kaya nararapat lamang mga magulat mga kapatid na tayo bilang Kristiyano ay magpasakop sa Panginoon, mahalin ang Panginoon bilang sukli, bilang ganti sa pagmamahal ng Diyos. Magpasakop tayo sa Panginoon. Huwag na tayo magkaroon ng ibang Kristo sa buhay. Amen.
Si Jesus na ang Kristo natin. Siya na ang ating Panginoon at tagapagligtas. Dahil ito ang isang nagiging jealous kay Apostol Pablo. Nag-aalala siya na baka itong mga taga-Korinto ay magkaroon sila ng ibang Kristo, ibang Panginoon, ibang Diyos. Nawal si Jesus na ang tunay na nagmahal sa kanila at nagmamahal sa atin. Dito po sa atin po, makikita po natin si Jesus ang nanunuyo sa atin. Amen. Makita sana natin ito. Kumbaga yung lalaking asawa na ang nanunuyo para sa kanyang minamahal, magkasundo lang sila. Na kahit na nakita na naman talaga na sa bagsak na kalagayan natin, wala naman talaga tayong kakayanan para abutin ang Diyos. Dahil kumbaga sa nasa tayo lugmok na lugmok sa kalagayan natin tao, lugmok na lugmok sa kasalanan at wala tayong kakayanan para abutin ang Diyos. At para maabot ang Diyos, kailangan tuparin natin ang kautusan ng Diyos para maabot. Pero hindi natin maabot dahil sa ating kalagayan na bagsak sa kasalanan. Pero dumating si Jesus para abutin tayo. Amen. Ang ginawa niya, siya ang tumupad sa kautusan at matapos niyang tuparin, siya ang nagbayad para sa atin. Amen. Sa ating kalayaan, sa ating kaligtasan, sa ating kapatawaran. Kaya sa oras kong ito, masasabi ko po, purihin ang Panginoon. Ang Diyos natin ay tunay na nagmamahal sa atin. Amen. Iyan ang hiwaga na sinasabi ng Apostol Pablo. Tayo'y mahal ng Diyos bilang nobya, bilang asawa, dahil tayo'y nakipagtipan na sa Kanya at nabuo ito sa magitan ng ating kaugnayan sa Kanya. Anong prueba natin? Efeso chapter 2, verse 5 hanggang verse 8. Mababasa po natin sa Ephesians chapter 2, verse 5. Ephesians chapter 2, verse 5 ba yan o Pilipos? Pilipos. Pilipos chapter 2, verse 5 and 8. Tingnan po natin sa Biblia. Sige po, Pilipos chapter 2, verse 5 o verse 6. Sabi po sa verse 5 ng Ephesians chapter, Pilipos chapter 2, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, na kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sanit kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y naging tao, nagpakababa siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito po ang nangyari. Nagpakababa siya at sa pamamagitan ng kanyang pagkababa, nagkatawan tao siya, tinanggap niya, itinaya niya ang buhay para sa iyo at sa atin. Kung ikukumpara po natin sa isang lalaking nagmamahal na sa sukdulan, kahit itataya niya ang kanyang buhay para lamang sa kanyang minamahal. Ganyan po ang nangyari kay Jesus Christ. Itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal at walang iba kundi po tayo yun. Na ang lalaki na po ang nag-adjust, ang babae po ang hinihingaan ng sorry
Kumbaga si Jesus na ang nag-adjust, si Jesus na ang nagkatawang tao, siya na ang nagbayad. At ganyan po na ganyan ang nangyari para lamang tayo na mga mananampalataya ay manalig at magtiwala kay Jesus Christ. Sa akin po pagtatapos, mga magulang at mga kapatid, sa Efeso na ating binasa kanina, or the last, Ephesians chapter 5, sa bandang huli, ang sabi niya, may roon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko ito, tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia sa verse 33, subat ito'y para din sa inyo. Kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Kung paano minamahal ng asawa lalaki ang kanyang asawang babae, at kung paano ang babae ay ginagalang at nire-respeto ang kanyang asawang lalaki, ganun din po tayo. Alam na natin na mahal tayo ng Diyos at dapat lamang po na i-respeto natin si Jesus, igalang natin si Jesus, mahalin natin siya, magpakumbabay tayo sa Kanya, magpasakop tayo sa Kanya. Sa aking pagtatapos, dahil kong iwan sa ating lahat, ang sabi ng Biblia, mapalad tayo. Amen. Sapagkat tayo itinuring na nobya ni Jesus. Itinuring na asawa na minamahal. Na anumang sitwasyon, anumang kalagayan, huwag nating kalilimutan, si Jesus ang tunay na nagmahal sa atin. Ang kanyang pagmamahal, walang kapantay, walang kapalit, walang kondisyon, minahal niya tayo. At bilang tayo po ang kanyang minahal, magpatuloy tayo sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Inuulit ko po, sabi ng Apostol Pablo sa Roma, sana po walang makapag-iiwalay sa atin sa pagmamahal ni Jesus Christ. Na anumang kalagayan natin sa buhay na ito, kay yumaman man tayo, huwag tayong hihiwalay sa pag-ibig ni Jesus. Kay maghirap man tayo, anumang kalagayan, huwag tayong hihiwalay kay Jesus na nagmamahal sa atin. Muli po, ang Panginoon nawa ang patuloy na maghari sa ating puso. Ang pag-ibig niya ang maghari sa atin. Ngayong Pasko, madama natin ang pagmamahal ni Jesus sa buhay natin. Nanawa ito po ang magliwanag sa ating tahanan, magliwanag sa ating pamilya. Ni Jesus, ang pag-ibig niya ay mahayag sa ating buhay. Tumayo po tayong lahat, sambahin natin ang Panginoon. Tunay nga po na paniwalaan natin, may nagmamahal sa iyo at sa akin, si Jesus Christ. Tayo ay nobya, tayo ang asawa bilang iglesia o bilang mananampalataya. At manatili tayong naghihintay sa pagbabalik ng nobyo. Para maganap ang kasalan, mag-antay po tayo sa magitan ng ating kaugnayan kay Jesus Christ. Praise God, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na sa pagkakataon ito, nais namin ibahagi, nais namin pahayag, nais namin sabihin sa iyo, ang pag-ibig mo ay sapat para sa amin. Naniniwala kami na ikaw ang nagmamahal sa amin. Naniwala kami na dahil sa iyong pagmamahal sa amin, inialay mo ang iyong buhay para sa amin. Ikaw na ang nagpakumbaba. Ikaw na ang nanguyo sa amin upang ikaw ay aming mahalin at magpasakop sa iyong pagmamahal. Tulungan mo kami ngayong Pasko at ngayong bagong taon
sa iyong dakilang pagmamahal. Na ang pagmamahal mo, Panginoon, ay tunay na maranasan sa aming pamilya, maranasan sa aming buhay, maging sa lahat ng panahon. Dumaloy nawa ang pag-ibig mo sa aming buhay. Dumaloy nawa ang pagmamahal mo sa aming pamilya. Dumaloy nawa ang pagmamahal mo sa buong bayan ito, maging sa aming askan, maging sa lugar na ito. Oh Jesus, we believe in you. Naniniwala kami na ikaw ang Diyos na tunay na nagmahal sa amin na walang anumang kondisyon. Oh, Shipalahaya Rapapante. Dakilang Diyos, iparanas mo ang iyong pagmamahal. Iparanas mo ang iyong pagyakan. Iparanas mo ang iyong pagkalinga. Ang minsan pa, Panginoon, yakapin mo kami. Yakapin mo ang bawat mananang paligid. Aluin kami ng iyong pagmamahal. Aluin kami ng iyong dakilang pag-ibig. Oh, Jesus! Yes, Jesus!
ipapasakop sa iyo. Iaalay sa iyo ang aming lakas. Iaalay sa iyo ang aming sarili. Iaalay sa iyo maging ang aming kaluluwa, maging ang aming espiritu, maging ang aming katawan. Iaalay sa iyo, Panginoon, bilang ikaw ang nagmamahal na Diyos sa amin. Lord God, we believe ang pagmamahal mo'y patuloy nawa na maramdaman at maranasan ng bawat mananampalataya. Na ito ang dahilan kung bakit kami ay patuloy na nag-aalay sa iyo ng aming pasasalamat, nag-aalay ng aming pagsamba, nag-aalay sa iyo ng aming panahon at lahat sa aming buhay. Dahil naniniwala kami, Panginoon, na minamahal mo ang bawat isa sa amin at ika'y namatay sa cross para kami ay mabuhay. Ika'y nagpakalukha para kami yumaman. Ika'y tinusma, niyaman para kami ang maparangalan. Panginoon Jesus, ang pag-ibig mo ay tunay para sa amin. Ang pagmamahal mo ay aming panghahawakan. Mabuhay kami, Panginoon. Na yung pag-ibig mo ang aming taglay-taglay. Lord Jesus, puspusin mo ang bawat sa amin. Puspusin mo na yung pag-ibig ang iglesia nito. Puspusin mo ng pag-ibig mo ang mga nanay-tatay, ang mga kabataan at bawat sa amin. Mapuspos kami nawa ng iyong presensya. Mapuspos kami ng dakilang pagmamahal. Lord Jesus, we love you. We worship you. We magnify your name. We love you, Jesus. Mahal ka namin, Panginoon, kung paano itinayang ang buhay mo sa suntulan. Namatay ka sa krus para lamang kami mabuhay, para lang kami maligtas, para lang kami mapatawad. Oh, Jesus, we love you. Mahal ka namin, Diyos. Ito ang aming dalangin naman. Patuloy mo kaming samahan, agapayan, habang inaantay namin ang araw ng pagbabalik mo para sa katuparan ang biging ang kasal. Tulungan mo kami na sa aming paghihintay sa iyo. Mapuspos kami na yung pag-ibig. Mapuspos kami ng kagalakan. Ang salita mo ang aming pinanghawakan. Ginagawa namin ito, Panginoon, pusod ng iyong pag-ibig sa amin. Oh Lord Jesus, natutunan namin magmahal. Pusod ng pagmamahal mo sa amin. Ang mahalin namin ang aming kapatid, mahalin ang aming asawa, mahalin ang aming pamilya, mahalin ang kapwa mananampalataya. Mabuklod na ang bawat mananampalataya. Dahil dakilang pag-ibig na siyang magdadala sa amin sa talugtog ng tagumpay sa iyong pagbabalik. I-bless mo ang pagmamahal namin, ang pag-ibig ng bawat isa sa amin. Patuloy mo itong pag-alapin, patuloy mo itong palagin. Ang pagmamahal ng bawat isa sa amin ay lumago, maging sa amin mahal sa buhay, maging sa amin pamilya. Pag-ibig mo'y wagas, ay maramdaman ang kalagasan ng sambayan ito, ng iglesia nito. Lord Jesus, your love ay iyong ibuhos sa bawat isa.
Sa iyo ang parangal, sa iyo ang kaluwalhatian. Ikaw ang nagmahal, narito kami, Panginoon. Magpasakop sa iyong pagmamahal. Sa pangalan ni Jesus ng dalangin.